kayo dito. Ani na isang kayumangging babae na sobra naman talaga ang ganda at ang tindig. Grabe, parang modelo na kay sarap bihisan. Ang tangkad din niya at nakakasiguro kami na ito na ang hinahanap naming asawa ni Avan. Napapawaw kami habang pinagmamasa namin ang kagandahan ng babaeng kaharap namin. Kayo bang manager dito? Tanong agad ni Sylvia. Ako po ang may-ari nito. Pasensya na po kayo kung may ganitong pangyayari. Ako na po mismo humihingi ng paumanhin sa nangyari. Papalitan lang po namin ang mga iyan. Wala na po kayong intindihin sa bayad. At kung may gusto po kayo, magsabi lang po kayo dahil papaserve ko agad sa mga empleyado namin dito. Anya. Ako, wala yun. Ako nga pala si Elena Andrade. Sila naman mga kaibigan ko na sina Andrea Cervantes at Olga Ramirez. At itong isa naman ay pinsan ko si Sylvie Andrade. Wika ko, sabay tayo ko at inilahad ko ang aking kamay. Isang malaking ngiti naman agad ang sumilay sa kanyang labi at nakapag-shake hands naman siya sa amin. Mabait siya at approachable. Palangiti din at laging namumungay ang mata dahil sa matamis niyang ngiti. Tricia Howard, kinagagala ko kayong makilala. Parang narinig ko ng apelidong Andrade. Anya. Pag-aari ng mga Andrade ang Helena Airlines. Nakangiting sagot ng pinsan ko. OMG! Yeah, kaya pala pamilya sa akin ng Andrade. Wika niya kaya mas lalo lumaki ang pagkakangiti niya. Can you join us? Tanong ni Sylvia kaya napatingin ako sa pinsan kong maabilidad. Sure. Wait lang, sasabihin ko lang sila na dalan tayo ng makakain. Don't worry dahil free lahat ng iyan. Wika niya na hindi inaalis ang ngiti sa kanyang labi. Nice, thank you. Wika naman namin. Hindi nagtagal ay nakabalik na siya sa table namin. Humingi siya ng paumanhin kung medyo nagtagal siya dahil naligpit lang daw niya ang mga ginagawa niya sa opisina niya. Masaya kausap sa Tricia at naging kapalagayan agad namin siya ng loob kahit kakakakilala pa lamang namin sa kanya. Marami din siyang jokes at mga kwentong sasakit talaga ang tiyan mo dahil nakakatawa. Anong pagkakapareho ng utot at tula? Tanong na jokes ni Tricia. Nagkatingin na naman kami dahil hindi namin alam kung may pagkakapareho ba ang utot at tula. Parang ang layo naman kasi. Niloloko mo na yata kami. Ang layo ng dalawang yun, so paano magkakapareho ang dalawang iyon? Ani Andrea na nakatulis ang kanyang nguso. Meron kaya? Pareho silang nagmumula sa poet. Sagot niya na muntikan ko pang maibuga kay Andrea ang iniinom kong Frappuccino. Malakas na tawanan mula sa amin ang maririnig kaya napapalingon sa amin ang ilang customers niya dito sa cafe. Napaka-cool niya at talagang down to earth. Habang masaya kami nagkukwentuhan ay bumukas ang glass door at iniluwa nito si Ivan na may dalang isang malaking bouquet of tulips. Nagulat siya nang makita niya kami at napahinto pa siya sa paglalakad habang tinitingnan kami lahat na magkakasama dito sa table. What the hell? Anya nang makilala niya kami. Hey honey, I want you to meet my new friends. Malambing na ani Tricia, sabay tayo at sinalubong niya ang kanyang asawa na tunay namang napakagwapo at napakakisig. Grabe, makalaglag panty talagang Ivan na to. Ulang sinabi si John. Grabe talaga, ang swerte ni Tricia. Bulong ni Olga. Sinumay ko agad siya dahil baka marinig kami ni Tricia nagsisimula pa lang kaming mapalapit dito. Iniabot ni Ivan ang bulaklak sa kanyang asawa at tinalikan niya ito sa kanyang labi at lumapit sa table namin. What are you guys doing here? Tanong niya na ipinagtaka naman ni Tricia at napatingin sa amin. Napalunok ako dahil hindi ko malaman kung ano ang sasabihin ko. You know them? Gulat na ani Tricia kay Ivan at muli kaming tiningnan ng may pagtataka. Of course, hon. Siya lang naman ang pakakasalan ng isang Felix Davant. Ani Ivan sabay turo niya sa akin at nakangiting iginiya ang asawa niya sa upuan at tinabihan niya ito. Oh, hindi ako makapaniwala na nandito sa harapan ko magiging Mrs. Davant ni Felix. Oh naman, alam mo ba na ang daming naitulong ng boyfriend mo sa kanila? Bait kaya nang magiging asawa mo? Ani Tricia na tuwan-tuwa. Napangiti naman ako at napapatingin kila Sylvia. Hindi ito ang gusto namin mangyari dahil hindi namin gustong malaman ni Felix na nakikipagmabutihan kami kay Tricia dahil malalaman niya kung anong pinaplano namin. Buti naman napadaan kayo dito. Baka may gusto pa kayo. Magsabi lang kayo at kami na ang bahala sa lahat. Ani pa ni Ivan. Naglilihi kasi itong buntis kaya mukhang napaglinhan ng Frappuccino. Kaya kami napunta dito. Huwag mo na lang sasabihin kay Felix kasi ayaw niyang pag-alagala si Ellie dahil nga sa kalagayan niya.
Ani naman ang pinsan ko kaya nakahinga ako ng maluwag. Wow, congratulations! Sabay nilang ani at sa Tricia ay napataki pa ng kanyang bibig sa gulat. No worries, hindi ako magsasalita. Basta mag-enjoy lang kayo dito at kung may gusto pa kayo magsabi lang kayo. Maiwan ko muna kayo dito at may pupuntahan lang ako. Tatapusin ko ang trabaho ko sa opisina. Honey, ikaw na lang muna bahala sa kanila ha. Wika naman ni Ivan at iniwanan na niya kami dito. Bumukas muli ang pintuan ng cafe at isang Diyosa ang pumasok sa loob na halos lumuwa ang mata naming apat habang pinagmamastan ang magandang babae na pumapasok sa loob. Pakiramdam namin ay nag-slow motion ang buong kapaligiran dahil hindi lang pa nga ang malalaglag sa iyo. Pati puso ay mahuhulog dahil sa angking kagandahan ng babaeng ito. Rachel! Malakas na ani Tricia na ikinakunot ng noo ko. Mabilis namang napalingon ang babaeng tinawag niyang Rachel at isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Tricia. Ay naku Ate Tricia, dito ako makikipagkita sa asawa ko. Alam mo naman yun, mahilig sa black coffee. Maartin niyang ani sabay tikwas pa ng kanyang daliri. Halika, may papakilala ko sa'yo. At hindi ko maniniwala kapag nalaman mo kung sino mga taong kasama ko ngayon. Anya, iginiya naman niya si Rachel sa harapan namin at isa-isa niya kaming ipinakilala. Gusto ko makilala ninyo, si Rachel. Mabait yan at katulad ko'y friendly. Ito naman sa Andrea, sa Olga, sa Sylvia at higit sa lahat, si Ilana, ang mapapangasawa ni... Hindi niya na ituloy ang sasabihin niya dahil biglang bumukas ang pintuan at isang baritonong tinig ang gumulat sa amin. Baby ko! Nasaan ka, baby ko? Ani Harold Devant na ikinatigil ko at ikinagulat naming lahat. Mahal, nandito ako! Ani Rachel kaya para kami mga robot na sabay-sabay na pumihit ang ulo sa paglingon kay Rachel. Mabilis siyang tinakbo ni Harold pero natigilan ito nang makita nila kami kaya napakunot ang noo niya habang tinitingnan kami isa-isa. Anong ginagawa niyo dito? Gulat na gulat niyang ani nang hindi inaalis ang kanyang paningin sa aming apat. Gusto ni Buntis ng frappuccino. Naglilihi pala siya at mukhang magiging tito ka na at tita si Rachel. Ani Tricia na may malaking ngiti sa kanyang labi na ikinagulat naman ni Rachel. By the way, naputol ka sa sasabihin ko. Siya nga pala si Elena Andrade, ang fiancé ni Felix. Ani Tricia na ikinalaki ng mga mata ni Rachel. OMG! Maarte niyang ani at agad akong nilapitan at niyakap ako. I have heard so much about you. Malambing niyang ani sa akin habang yakap niya ako. Naloko na. Isa lang gusto namin makilala pero mukhang darating pa yata ang bawat asawa ng mga kaibigan ni Ivan. Lalo pa at asawa pala ni Harold itong si Rachel at nakita na rin kami ni Harold. Baka makarating kay Felix sa lahat ng ito. Siguradong magtataka iyon at dahil matalino si Felix, madali niyang mahuhulaan ang mga pinaplano ko. Hindi ito maaari. Hindi ba't buntis ka? Baka makasama sa iyo kung saan nakakarating. Matagal ng pangalap ni Felix ang magkaanak kaya guguho ang mundo ng isang iyon kapag may nangyari sa inyo ng baby mo. Wika niya, sabay katok ng 3 beses sa table. Kaya nga Harold, huwag mo sasabihin kay Felix dahil magagalit iyon. Nakausap na nga nila ang asawa ko at sinabi ni Ivan na hindi siya magsasabi kay Felix at kay John. Wika naman ni Tricia kaya nakahinga ako ng maluwag. Nandito pala si Ivan? I'm sure trabaho na naman iyon sa office niya. Iwan ko na muna kayo dito at pupuntahan ko lang si Ivan. Kiss ko muna baby ko. Wika naman ni Harold sabay tulis ng uso niya at hinalikan ng kanyang asawa sa harapan namin. Nang sobrang sexy kaya napataas ang mga kilay namin at hindi namin malaman kung saan kami titingin. Naku, masanay na kayo. Ganyan talaga ang dalawang iyan. Ani Tricia, kaya napangiti lang kami at hindi pa rin kami makatingin sa dalawa na hanggang ngayon magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Get a room, asshole! Ani ng isang boses at tumambad naman sa amin si Roy na may kasamang isang panibagong Diyosa. Ano ba naman ang mga asawa ng mga bilyonaryong ito at para ba namang mga Diyosa sa kagandahan? Ang gugwapo? Hindi ko na maitaas ang panty ko. Mahinang bulong ni Andrea at Olga sabay sapo sa kanilang mga bibig. Pagkatapos ng pagpapakilala ay napagdesisyon na naming umalis na at baka dumating pa si Gino, Rico at Jerome na kasama ang mga asawa nila ay makumpleto na sila dito. Nakapagpalitan naman ako ng numero sa kanilang tatlo at nangako sa Tricia na iimbitahan nila ako sa isang lunch date na kasama sila. Tumango na lamang ako at hindi na rin kami nagtagal pa sa loob ng cafe at nagmamadali na din kaming umalis. Grabe ang grupong yun, bestie. Makalaglag panty talaga sila.
Kahit may mga asawa na kababaliwan pa rin ng mga katulad namin. Ani Olga. Bumalik na kami ng Laguna at baka biglang umuwi doon si Felix at hindi pa kami abutan. Sigurado magwawala iyon. Third person of her voice. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Felix sa naririnig nila habang nag-uusap si Felix at si Colleen sa silid-tanggapan. Magkakaharap silang lahat maliban lang kay John na hindi pa nakakarating. Ipinatawag silang lahat ni Felix dahil may gustong hilingin si Colleen na kasangkot ang lahat ng kaibigan ng kanyang kasintahan. Felix, maniwala ka sa akin. Hindi mo magugustuhan kapag nakita mong itsura ng tinutukoy ni Princess Ali. At baka sa unang pagkakataon ay makita ka naming magkikikisay. Ani James, sabay tawa ng mahina. Magtatanong lang sana si Felix kay James kung ano ba talaga ang bagay na iyon. Ngunit biglang bumukas ang pintuan ng bahay nila Andrea. Napatingin naman si Felix sa pintuan nang pumapasok ang humahangos na si John na naka-white t-shirt lang at 6 pockets na cargo pants. Late siya ng ilang minuto kaya hindi niya narinig kung ano ang pinag-uusapan nila at kung anong hinihiling ni Colleen kay Felix. Sorry na traffic ako. Tungkol saan ba usapang ito at tila ba napaka-importante nito? Ani John na nakatingin kay Felix. Napatingin naman si John sa mga kasama niya. Isa man ay walang nagsasalita at makikita sa mga mukha nila na hindi nila gusto kung ano man ay pinagagawa sa kanila. Ano ba talagang kailangan sa atin ni Felix ha? Bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Daig niyo pa ang natalo ng bilyones sa kasino? Aning muli ni John na natatawa ng mahina at naupo na siya sa tabi ni Nathan na nakasobsob ang mukha sa dalawang palad dito. Muling nagsalita si Felix kaya naman napalingon si John sa mga ito at matama niyang pinakinggan ang pag-uusap ng dalawang magkasintahan. What exactly do you mean, mahal ko? Please, elaborate because I'm not sure what you're trying to say. What the hell is bayawak? And where can I buy some? Naguguluhang ani Felix kay Colleen. Kanina pa tinatanong ni Felix sa Colleen kung ano ba talaga ang bayawak pero hindi siya diretsahang sinasagot ni Colleen. Hindi mo nga siya mabibili sa market? Ang kulit mo kasi. Ayaw mo makinig sa akin. Huhulihin mo siya sa mga probinsya at gusto ko yung malaki. Maraming bayawak sa gubat kaya dun kayo hahanap. Gusto ko yung ulam bukas ng hapunan kaya ngayon pa lang sinimulan nyo na magkakaibigan na maghanap. Ayoko ng payat kaya siguraduhin nyo na mataba at malaki ang huhulihin ninyo. Anya na ikinalaki ng mga mata ni Felix. Crocodile yun, Felix. Wala ka sa akin, crocodile yun. Nakita ko na yun. Nalapitan at naidikit sa katawan ko. Nakakatakot ang itsura nito kaya maniwala ka sa akin, hindi mo kakayanin na mahawakan ng crocodile na iyon. Malakas na ani John na ikinalingon nila dito. Hello? Kailan pa naging crocodile ang bayawak ha? Magkaiba kaya yun? Grabe ka. Hala ka man tao pero nagkakaganyan ka sa isang harmless na bayawak. Nakaingos na wika naman ni Olga kay John. Grabe tong mga mayayaman na to. Bayawak hindi kilala. My gosh. Maarting ani muli ni Olga. Ano ba kasi talaga ang bayawak? Kung klase ito ng buhaya, ngayon pala'y sinasabi ko na sa inyo na hindi namin gagawin yan kaya umayos ka Colleen. Ani Felix at salubong na ang dalawang kilay niya dahil kung takot si John sa bayawak, mas higit si Felix. Harmless ka ang bayawak at hindi nakakatakot. Parang pet nga lang ang itsura nito pero syempre, hindi pwedeng gawing pet kasi kinakain sila ng tao. Huwag ka matakot dahil sobrang harmless ang bayawak. Aning muli ni Olga sabay ngisi nito kay Felix. Sa akin ka makinig Felix. Nakita ko ng itsura na sinasabi ni Colleen. Hindi ako sasama sa'yo kahit nakalad ka rin pa ninyo ako. Hindi. Malakas na ani John. Parang sasabog si John sa nararamdaman niya. Hindi siya sasama kahit na anong pilit ang gawin sa kanya ni Felix. Yun ang nasa utak niya. Ay, ayoko na. Gusto ko kasama kayong lahat. Gusto ko lang bayawa kung kayo magkakaibigan na manguhuli nito. Wika na Colleen at nagsimula ng mamula ang mga mata ni Colleen na napapaupo sa sofa. Biglang hinugot ni Felix ang baril niya at itinutok sa hita ni John. Sasama ka o hindi? Malakas na ani Felix. Makikita sa mukha niya ang kaseryosohan sa banta niya sa gagawin sa hita ni John. Napalunok ng laway si John at napatingin sa mga kaibigan nila pero isa man sa kanila ay walang nagnanais na tulungan siya. Muli niyang tinitigan si Felix na hindi kumukurap at titig na titig pa rin sa kanya. Sasama? Atat na nga akong umalis. Anong oras ba tayo aalis? Sa Palawan, madami noon. Malalaki at matataba na parang kasinlaki ng 10 taong gulang na bata. Ani John kaya malakas na tawanan ng umugong sa loob ng silid-tanggapan.
Nagulat naman si Felix sa tinura ni John pero dahil nagtatawa ng mga kaibigan nila ay iniisip na lamang niya na nagbibiro lang si John. Ibinalik ni Felix ang baril niya sa suksukan niya at muling lumapit kay Colleen na may malaki ng pagkakangiti. Hinalikan niya ito sa labi at pagkatapos ay tumingin siya kay Henry na nanginginain ng ginataang mais sa lamesa. Henry, ipanda mong helicopter at aalis na tayo. Tawagan mo ang tagapamahala sa asyenda at sabihin mo na darating tayo doon upang ipanghuli nila tayo ng bayawak na iyan. Kung ano man iyan. Wika ni Felix. Napabitaw bigla si Colleen kay Felix at tinitigan niya ito na tila ba iiyak na naman. Kaya napakunot noo si Felix at tinanong ang kasintahan. May problema ba, mahal? Tanong niya. Nalilito na si Felix. Hindi siya makapaniwala na ganito palang maglihi ang mga buntis at aaminin niyang nahihirapan din siya. Pero sa tuwing may isip naman niya ang magiging anak nila ay binabaliwala na lamang niya ang hirap at pagod. Gusto ko kayo manguhuli. Ayoko na may ibang manguhuli ng bayawak. Basta gusto ko kayo lang manguhuli. Kaya Felix, mangako ka sa akin hindi kayo magpapatulong kahit na kanino. Kayo lang magkakaibigan na magpapakahirap sa panguhuli ng bayawak. Wika ni Colleen na tuluyan ang nalaglag ang patak ng kanyang luha. Natinggilan naman si Felix dahil ang totoo ay hindi pa siya nakakakita ng bayawak. Narinig na niya ang salitang bayawak pero hindi niya naiisip kung anong itsura nito. Akala nito'y kasinlaki lamang ito ng daga. Pero nagulat siya nang marinig niya kay John na kasinlaki ito ng 10 taong gulang na bata. Pero iniisip din niya na baka nagbibiro lang si John upang takutin siya. Pero mahal, kasinlaki daw ito ng 10 taong gulang na bata? Paano namin uhulihin yun? Pwede bang barilin ko na lang ha? Ni Felix at mahina itong natawa. Dahil akala niya na lahat ng sinasabi ni John ay kalokohan lang. Hindi siya sigurado kung papayag si Colleen dahil ang gusto niya ibuhay nila itong huhulihin at iuuwi nila na nakalagay na sa kulungan. Tatay daw ni Andrea ang magluluto nito at hindi alam ni Felix kung paano nila huhulihin ang sinasabing bayawak. Lalo pa at wala siyang idea kung ano ba talaga ito. No! Gusto ko buhay ko itong makikita dito. Gusto ko makita ito na dala-dala ninyo na buhay pa't kumikilos pa. Wika ni Colleen kaya napalunok si Felix at napalingon sa mga kaibigan nito. Gustong malaman ni Felix kung ano ba talaga ang bayawak na iyon, lalo pa at dumaan sa harapan nila ang ama ni Andrea na may malaking hawak na kulungan, kaya lahat ay napatingin sa ama ni Andrea na sumisipol-sipol pa. Ayun talang yung Felix, kapag nakita mo sinasabi niya, ang itlog mo mapupunta sa talampakan mo, trust me. Ngayon palang matras ka na. Ni John kaya muling napalunok ng laway sa Felix at tumingin kay Colleen. Isang ngisi naman ang namutawi sa labi ng kanyang kasintahan at tumayo na ito at nakangiting nagtungo ng kusina. Gusto mo ng ginataang mais? Bago kayo umalis? Masarap to dahil kami ni Olga nagluto nito. Ni Colleen sa kanyang kasintahan. Umiling si Felix dahil ang gusto niya ay malaman kung ano ba talaga ang bayawak. Tumingin siyang muli kay Colleen at pagkatapos ay sa mga kaibigan niya na nakayukyuk ang mga ulo sa mga palad nila na tila ba problemado na. Kaya mas lalo siyang nag-aalala. Baby, tikman mo to ha? Aning muli ni Colleen kaya umuling ulit siya ngunit ipinaghain pa rin siya ng mahal niya. Halika na share natin itong kainin. Pinaghirapan namin ito para sa inyo. Huwag ka mag-alala dahil masarap ito. Wika niya kaya naman wala nang nagawa pa si Felix kung hindi ang lapitan si Colleen na nagsisimula ng kumain. Nagustuhan naman ni Felix ang ginataang mais. Tama nga sinabi ng kanyang kasintahan na magugustuhan niya ang niluto nitong pagkain dahil talagang naparami ang kinain niya. Ngayon ay alam na niya kung bakit busy si Henry kanina sa kakakain ng ginataang mais dahil masarap nga ito. Pagkatapos nilang kumain ay nagpatabi pa ng isang maliit na Tupperware si Felix kay Colleen. Sabi niya ibabaunin niya ito sa pag-alis nila. Kaya naman tuwang-tuwa ang mahal niya dahil talagang nagustuhan niya ito. Sa isang iglap tuloy ay nakalimutan niya ang tungkol sa bayawak. Hindi naman nagtagal ay naririnig na nila ang ugong ng helicopter kaya ang mga magulang ni Andrea ay masayang sinasalubong ang paparating na helicopter. At kita sa mga mata nila ang kasabikan na tila gusto nilang sumakay sa loob nito. Napangiti naman si Felix habang pinagmamasdan ng mga magulang ni Andrea. Kaya hinanap niya ang paningin ng pinsan niya. Nang makita niya ito ay agad niya itong tinawag. Henry, sabihin mo sa piloto na ilibot ng 15 minuto ang mga magulang ni Andrea bago tayo umalis. Siguraduhin ka mo niya na mag-e-enjoy ang mga magulang ni Andrea sa itaas kung ayaw niyang masasante sa trabaho.
Ani Felix. Napalam mo naman sa Andrea kay Felix na hindi makapaniwala sa mga narinig niya. Natawa si Colin sa naging reaksyon ng kanyang kaibigan kaya isinara niya na ang bibig nito na nakaawang dahil sa pagkagulat. Totoo? Totoo ba sinabi mo? Ha, Felix? Oh my God, salamat ang marami. Matagal na nilang gustong masakyan ng helicopter kaso saan naman sila sasakay? Wala naman kaming helicopter. Thank you talaga. Siguradong mapapasaya mo ngayon ang mga magulang ko. Naiyak na ani Andrea at tatakbuhin na lang sana niya ang mga magulang niya upang sabihin ang ginawa ni Felix na bigla siyang mabangga sa machong katawan ni Calvin. Hindi naman kumilos si Calvin kaya bahagya siyang itinulak ni Andrea. Hindi naman natinag ang katawan ni Calvin at tinaasan pa siya ng kilay nito. Sinubukang umalis ni Andrea, ngunit hinaharangan lang siya ng katawan ni Calvin at dahil maliit lang na babae sa Andrea ay wala siyang nagawa. Problema mo ha? Wisit ka? Galit na ani Andrea. Natawa lamang ng pagak si Calvin habang piko na piko naman sa Andrea. Muling sinubukang maglakad ni Andrea ngunit hinarangan siyang muli ni Calvin kaya muli siyang itinulak ni Andrea. Calvin! Tawag ni Felix habang salubong ang kilay nito. Ngumisi naman ang pagak si Calvin kay Felix at tumingin kay Andrea na mababakasan na ng pagkairita sa taong nakatayo sa harapan niya at ayaw siyang paalisin. What? Siya ang kusang bumangga sa akin kasi gusto niyang madaiti ang katawan niya sa katawan ko dahil inaakit niya ako. Hindi na siya makatiis kaya ginagawa niya lahat upang maakit ako sa kanya. Tama ba ha, Miss Andrea? Ani Calvin na may pangiinsulto sa dalaga kaya sa sobrang galit na nararamdaman ni Andrea ay isang malakas na sampal ang pinadapo niya sa mukha ni Calvin na ikinatabangi ng mukha nito. Biglang nagtagis sa mga panga ni Calvin na tinitigan ng masama sa Andrea. Mabilis namang umalis sa Andrea at pinuntahan ng mga magulang niya na nakasakay na sa helicopter. Pagtalikod niya kay Calvin ay agad na nagtuluan ng kanyang mga luha at pinagsisisihan niya na tumibok ang puso niya sa isang katulad ni Calvin. Ngayon pinagsisisihan niya na umamin siya kay Calvin na may pagmamahal siya dito. Kung mababawi niya lamang ang mga sinabi niya ay gagawin niya. Pero ang nasabi ay nasabi na at hindi na ito mababago pa. Andrea, ipapasyal daw kami, utos ni Felix. Masayang ani ng kanyang mga magulang. Nanay, I'm so happy po para sa inyo ni tatay. Ngayon ay mararanasan na po ninyo ang pagsakay ng helicopter. Wika niya at niyakap niya mga ito. Nagulat naman ang mga magulang niya dahil may mga luha sa mukha ng anak nila. Ngumiti ng matamis sa Andrea sa mga ito upang huwag nang mag-alala sa kanya ang mga magulang niya. Luha po ito ng matinding kaligayahan. Masaya lang po ako nanay, tatay dahil sa wakas ay nakasakay din kayo ng helicopter. Mag-enjoy lang po kayo sa itaas at huwag niyong kakalimutan na mag-video sa itaas para may remembrance po kayo at may maipost po kayo sa social media ninyo. Masayang ani Andrea at pinunasan niya ang mga luha niya. Sa isang banda naman ay galit na galit si Calvin dahil sa ginawang pananampal sa kanya ni Andrea. Hindi siya makapaniwala na nagawa iyon sa kanya ni Andrea sa harapan ni Felix. Nakita mo ba ginawa sa akin ng babaeng yun ha? Hindi ko mapapalagpas ang ginawa niya sa akin. Ani Calvin. Makikita sa mga mata ni Calvin ang matinding galit dahil napahiya siya sa harapan ng mga kaibigan niya at sa harapan ni Colin. That's what you get and you deserve it. Ani Felix. Nagulat naman si Calvin sa tinura ni Felix at napatingin pa siya kay Colin na masamang nakatitig sa kanya. Kasalanan mo yan at hihintayin ko ang araw na babaliwin ka ng karma mo. Puro kayo mga pasaway pero sa huli, ngal-ngal naman kayong lahat. Ani pang muli ni Felix na ikinakunot ng noo ni Calvin. Magsasalita pa sanang muli si Calvin ngunit nagsimula ng maglakad si Felix upang puntahan ang mga magulang ni Andrea. Habang nakapulupot ang kamay ni Colin sa braso ni Felix. Nilingoy ni Colin si Calvin at binilatan niya ito. Hindi na nakakibo pa si Calvin at napakamot na lamang ito ng kanyang ulo. Nang muling bumalik ang helicopter ay tuluyan na rin umalis ang grupo ni Felix. Habang nasa himpapawid sila ay hindi niya malaman kung paano nila huhulihin ang bayawak ng buhay. Pagkarating nila ng Palawan sa asyenda na nakapangalan sa kanilang magkakaibigan ay una nilang pinuntahan ang mga trabahador nila. Gusto nilang malaman kung paano manghuli ng bayawak na buhay. Ako sir, kailangan niyo pong gumawa ng pain kung gusto ninyo itong mahuli ng buhay. Kung gusto po ninyo ituturuan namin kayo kung paano gumawa ng pamain. Kaya naman po isama niyo ako sa gubat at ako na pong bahalang manghuli doon. Malalaki po ang bayawak sa gubat at baka hindi kayo pamilyar dito ay matakot kayo magkakaibigan.
Ani ng trabahador nila, ngunit hindi pumayag si Felix dahil nangako siya kay Colleen na sila magkakaibigan lang ang huhuli ng bayawak. Napapaisip na si Felix kung anong klase ba ang huhulihin nila at sinasabi ng trabahador nila na baka matakot sila dito. Paano ho bang gumawa ng pain ng bayawak? Tanong ni Lester. Turuan niyo na lang ho kami kung paano manghuli ng bayawak. Ani naman ni Felix. Basta mag-iingat kayo dahil nangangagat ang bayawak, lalo na kapag naramdaman nila na nasa panganib sila. Ani ng trabahador nila sa asyenda. Napaatas ng bahagya si Felix sa tinura ng trabahador nila. Napatingin siya sa mga kaibigan niya dahil litong-lito na siya. I told you! Malakas na ani John na ikinagulat ng lahat. Tumigil ka na nga, nakakasigaw mo, John. Kapag hindi ka tumigil, sa'yo ko'y pabubuhat ang mahuhuli natin bayawak. Inis na ani Felix. Kaya biglang natahimik si John na ikinatawa ng mga kaibigan niya. Naasar na si Felix dahil kinakabahan na nga siya sa bayawak na huhulihin nila dahil hindi niya kilala kung ano ito. Tapos ay sigaw pa na sigaw si John. Matapos ang mahaba-habang turuan ng paggawa ng pamain ay inihanda na nila ang ATV upang pumunta sa bundok. Inawat naman sila ng mga tauhan nila dahil ang sabi ay gabi na at mahirap makahuli ng bayawak sa gabi. Mas matalas daw ang pakiramdam ng mga ito kapag madilim pero hindi naman sila nagpapigil. Nagdala sila ng night vision goggles na animo ay makikipaglaban sila sa mga kalaban nila. Nagdala din sila ng makakain nila at tubig dahil hindi pa sila naghahapunan. Kahit anong pigil ng mga trabahador nila ay umalis na rin sila. Halos 20 minuto lamang ay nakarating na sila sa may kalagitnaan ng kagubatan. Nagsat agad sila ng apoy upang magliwanag ang paligid nila. Inlapag nila ang ilang gamit nila na nasa ATV at nagsimula na silang maghanap ng bayawak. This is insane, Felix! Bulong ni John. Shh! Paano tayo makakahuli kung panay ang gawa mo dyan? Ha? Inis na ani Troy. Ano ba kasi itsura ng bayawak na yan, ha? Tanong ni Felix sa kanila. Hindi talaga niya alam kung ano itsura ng hinahanap nila. Ang naiisip lang niya ay alligator dahil yun ang ipinipilit ni John. Pero alam naman niya na hindi ito alligator dahil alam ng lahat na hindi naman ito kinakain. Masyado lang talaga exaggerated si John para kay Felix. It's a monitor lizard. Ani James na ikinatahimik nilang lahat. Biglang pihit si Felix at humarap siya kay James na nalalaki ang mga mata nito at hindi makapaniwala sa mga narinig niya na sinabi ni James. Parang bigla na lamang namutla si Felix nang marinig niya na isa pala itong monitor lizard. Are you dumb serious? A dumb monitor lizard? Are you saying that tomorrow we are going to eat a monitor lizard? Nanlilisik na matang ani Felix sa mga kaibigan niya at nakikita din sa mga mata niya ang matinding takot. Precisely. Sagot agad ni James kaya nanlambot ang tuhod ni Felix at bigla itong bumagsak sa lupa. Kaya mabilis siyang nilapitan ni Nathan. What the hell? Why didn't you tell me earlier that bayawak is a monitor lizard? Malakas na sigaw ni Felix at pinagsusuntok pa ang lupa na akala mo'y kaaway niya ito. I told you, it's a fucking crocodile. Malakas na ani naman ni John. Napatingin si James kay John at tinapik nito ang likuran ng ulo nito at inis na nagsalita. It's not a crocodile, you moron. It's a monitor lizard. Inis na ani naman ni Troy.